Sabi nila, ang pagtitiis ang pundasyon ng isang matibay na pagsasama. Pero habang nakahiga ako rito sa malamig na sahig, duguan at pinalayas ng sarili kong asawa, na-realize ko, ang pundasyong binuo ko ay gumuho na, at wala ng balak ang taong mahal ko na itayo pa ito. Ang sakit sa aking tagiliran ay tila humahapdi sa bawat paghinga. Amoy alak at matapang na pabango ang nanunuot sa aking ilong. Ang pabangong binili ko para kay Marco nung nakaraang buwan gamit ang huling ipon ko. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay sumisimbolo lamang sa pagtataksil. Katrina, huwag ka na nga magdrama riyan. Tumayo ka at umalis ka na sa pamamahay na to. Nakakahiya ka sa mga kapitbahay. Bulyaw ni Doña Corazon ang aking biyenan. Nakatayo siya sa harap ko, nakataas ang kilay habang hawak ang kanyang mamahaling bag. Hindi man lang niya ako tiningnan bilang isang tao. Para akong isang basura na kailangang walisin sa labas ng kanilang magandang mansyon. Tumingin ako kay Marco. Ang asawang ipinaglaban ko sa aking sariling mga magulang. Ang lalaking pinaghirapan kong pagsilbihan sa loob ng 5 taon. Nakatayo lang siya sa likod ng kanyang ina, umiiwas ng tingin at abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Walang pag-aalala, walang pagtatanggol, ang tanging mahalaga sa kanya ay hindi magulo ang kanilang reputasyon. Marco, pakiusap! Ang bulong ko. Halos hindi na lumalabas ang boses. Hayaan mo na siya, ma. Malamig na tugon ni Marco. Dinala niya ang gulo sa bahay na to. Hindi ko na siya asawa simula ngayon. Ramdam ko ang pagguho ng mundo ko. Ang lahat ng sakripisyo ko. Ang pagtatrabaho ng 2 shift, ang pagbabayad ng amortization ng bahay na ito, ang pagpapasensya sa pangungutya ng kanyang mga magulang, lahat ng iyon ay binaliwala nila sa loob lamang ng isang gabi. Pilit akong tumayo. Nanghihina ang mga binti. Sa pag-aanos ko ng aking damit, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng jacket na nakapatong sa sofa. Ang jacket na hinubad ni Marco kanina nang magalit siya. Isang papel. Dahil sa kuryosidad na humahalo sa aking galit, dinampot ko ito habang hindi sila nakatingin. Isang deed of sale at mga dokumentong may kinalaman sa titulo ng bahay na ito. Ngunit ang pangalan ng nagbebenta ay hindi si Marco, kundi isang kumpanyang hindi ko kilala. At ang pirma sa ibaba, hindi sa kanila. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa akin. Ang bahay na akala ko ay aming ipinundar, ang bahay na pinagbayaran ko ng dugo at pawis, ay hindi pala pag-aari ng asawa ko. Kinuha ko ang aking singsing sa daliri, ang singsing na sumisimbolo sa 5 taon ng pagkabulag ko, at hinubad ito. Hindi ko na ito ibinigay sa kanila. Itinago ko ito sa aking bulsa, kasabay ng dokumentong hawak ko. Habang naglalakad ako palayo sa mansyon, sa ilalim ng buhos ng ulan, hindi na ako umiyak. Ang hapdi sa aking katawan ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Kung gusto nila akong itapon na parang basura, magkakamali sila. Dahil sa pagtatapon nila sa akin, ibinukas nila ang pinto para sa katotohanang sisira sa kanila. Paglabas ko ng gate, narinig ko ang malakas na pagbabagsak ng pinto. Huli na para sa kanila. Hindi ako aalis ng luha. Aalis ako para maghahanda ng ganti. Ang bawat hakbang ko sa basang kalsada ay tila isang paghakbang palayo sa nakaraan na nilason ng kasinungalingan. Wala akong dalang gamit, tanging ang dokumentong nakuha ko sa mansyon ang mahigpit kong hawak sa ilalim ng aking jacket. Ang lamig ng ulan ay hindi sapat para palamigin ang apoy ng galit na unti-unting nagbabaga sa aking dibdib. Tumigil ako sa isang sari-sari store sa kanto. Ang tanging lugar na bukas pa sa 10 oras ng gabi. Humingi ako ng basong tubig habang nanginginig ang aking mga kamay. Sa refleksyon ng salamin ng tindahan, nakita ko ang aking sarili. Sugatan, gusot ang buhok at puno ng bahid ng dumi.
Hindi ito ang Katrina na kilala ng lahat. Ang Katrina na laging nakangiti at matiisin. Ayos ka lang ba, Iya? Tanong ng matandang tindera. Gumiti ako ng pilit, isang ngiting walang buhay. Ayos lang po, Aling Nena. Salamat. Pagkalayo ko ng konti, inilabas ko ang dokumento. Sa liwanag ng post ng kalsada, binasa ko itong mabuti. Ang deed of sale ay peke o hindi bababasa, illegal ang transaksyon. Ang nakapangalan na kumpanya ay isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Don Ernesto, ang aking biyenan. Higit pa rito, may mga nakalakip na sulat mula sa isang bangko na nagbabala tungkol sa foreclosure. Naintindihan ko na. Ang bahay na pilit kong pinagbabayaran ay hindi pag-aari ng asawa ko. Ginamit nila ako para bayaran ang mga utang na bunga ng kanilang sugal at maling negosyo. Ako ang naging human shield nila sa harap ng bangko habang sila ay nagpapakasasa sa pera. Habang naglalakad ako patungo sa bus stop, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang mensahe mula kay Marco. Huwag mo nang subukang bumalik. At kung may dala kang gamit na hindi sayo, ibalik mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya namin. Tumawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng pait. Ang kapal ng mukha. Sila ang nagtapon sa akin. Sila pa ang may ganang magbanta. Hindi ako sumagot. Sa halip, tinawagan ko ang isang numerong matagal ko nang hindi ginagamit, ang numero ni Ate Reyes, ang matandang abogado na tinulungan ko noon sa isang kaso ng barangay. Hindi ko akalaing ang utang na loob niya ang magiging sandata ko ngayon. Hello? Ate Reyes? Si Katrina ito. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang kliyente. Pagdating ko sa isang maliit na motel, hindi ako makatulog. Ang bawat aninu sa dingding ay paalala ng mga taong nagtaksel sa akin. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, mas tumitibay ang aking desisyon. Hindi ko na kailangang maging ang mabait na asawa. Ang Katrina na nagmamakaawa ay patay na. Bukas, magsisimula ang ganti. Hindi sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa pamamagitan ng batas na sila mismo ang nagbaluktot. Habang nakatingin ako sa bintana, nakita ko ang isang itim na kotse na dumaan sa harap ng motel. Huminto ito sandali, tila may hinahanap. Kinabahan ako ngunit hindi ako umatras. Kung gusto nilang iligpit ang lahat ng ebidensya, magkakamali sila. Dahil ang dokumentong hawak ko ay hindi lang basta papel, ito ang magiging susi sa pagbagsak ng kanilang pekeng kaharian. Ang bawat oras sa loob ng motel room ay parang isang habambuhay. Sa labas, unti-unting sumisilip ang liwanag ng umaga. Ngunit sa loob, nananatiling madilim ang aking mundo. Binuksan ko ang aking bag, ang tanging gamit na bitbit ko nung itaboy nila ako. Doon, nakatabi ang singsing na hinubad ko. Matalim ang mga kanto nito, tila sumasalamin sa talim ng desisyon ko. Hindi na ako umiiyak. Ang luha ay para sa mga panahong naniniwala pa akong may patutunguhan ang aming pagsasama. Ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay determinado. Bandang 9:00 ng umaga, dumating si Ate Reyes sa lobby ng motel. Hindi siya mukhang isang matapang na abogado. Siya ay matanda na, may suot na kupas na polo, at laging dala ang kanyang lumang attaché case. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang talim ng isang taong bihasa sa kalakaran ng batas. Katrina, mahinang bati niya nang maupo kami sa isang maliit na table sa cafe sa kabilang kalsada. Hindi ko inaasahan ang tawag mo, lalo na ang sitwasyon mo ngayon. Inilabas ko ang deed of sale at ang mga bank documents na nakuha ko. Inilatag ko ang mga ito sa mesa ng walang pag-aalinlangan. Attorney, hindi ko na kailangan ng hustisya para sa sakit na idinulot nila sa akin. Ang kailangan ko ay bawiin ang lahat ng kinuha nila sa aking pangalan. Ang bahay, ang pera, ang dignidad. Binasa niya ang mga dokumento.
Habang tumatagal ang kanyang pagbabasa, unti-unting nagbabago ang kanyang mukha, mula sa pagtataka tungo sa matinding pagkamangha. Katrina, alam mo ba kung ano ito? Ito ay hindi lang basta pagbebenta. Ito ay money laundering. Napatitig ako sa kanya. Ano? Ang kumpanyang ito, ang Alpha Holdings, ay ginagamit ng ilang mga taong may kaso sa gobyerno. Kung ang pangalan ni Don Ernesto ang nakapirma rito at ang pera ay dumadalay sa accounts mo, ikaw ang unang babagsakan ng batas kung mabubunyag ito. Parang may bumagsak na yelo sa aking sikmura. Ginamit nila ako. Hindi lang nila ako ninakawan, ginawa nila akong dummy para sa kanilang mga illegal na gawain. Ang galit na nararamdaman ko ay napalitan ng isang malalim na pangamba, ngunit agad din itong sinundan ng matinding pagkamuhi. Kaya ba nila ako pinalayas? Tanong ko. Dahil natatakot silang madamay kung maghihiwalay kami at kailangan ko nang i-audit ang aming mga account? Malamang, sagot ni Ari Reyes. Gusto ka nilang itapon bago pa man pumutok ang investigasyon? Attorney, anong kailangan kong gawin? Tiningnan niya ako ng diretsyo sa mata. Kailangan nating maging mabilis. Bago nila malaman na hawak mo ang mga orihinal na dokumentong ito, kailangan nating i-file ang annulment at ang estafa case laban sa kanila. Pero babalaan kita, Katrina. Kapag ginawa natin ito, magiging madumi ang laban. Handa ka ba? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga tao sa kalsada nagmamadali, abala sa kani-kanilang buhay. Wala silang kaalam-alam na ang isang babaeng tulad ko ay nawala na ng lahat. At dahil doon, wala na akong kinakatakutan. Handa na ako, attorney. Sagot ko ng buong diin. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, ipapakita ko sa kanila kung paano malunod sa sarili nilang dumi. Habang palabas kami ng cafe, hindi ko napansin ang isang itim na van na nakaparada sa kabilang kalsada. May isang taong nakamasid mula sa tinted na bintana, isang pamilyar na muka. Si Marco. Tinitingnan niya kami ni Ate Reyes. Mabilis siyang humarurot palayo, ngunit sapat na ang ilang segundong yon para malaman ko, alam na nilang hindi ako titigil. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit sigurado akong ako na ang may hawak ng unang baraha. Lumipas ang 2 araw na tila nakatira ako sa loob ng isang pressure cooker. Sa bawat tunog ng cellphone, inaasahan ko ang isang banta. Ngunit nanahimik si Marco. Alam ko ang katahimikan na yon ay hindi kapayapaan. Ito ay ang tensyon bago ang isang malakas na bagyo. Katrina, kailangan nating mag-iingat, paalala ni Ate Reyes sa telpon. No? Nalaman namin na sinusubukan nilang ilipat ang mga natitirang asset sa ibang account. Kung magtatagumpay sila, mahihirapan tayong mabawi ang mga ari-ariang nakapangalan sa'yo. Isang plano ang nabuo sa aking isip. Kung gusto nila maglaro ng tago-taguan, sige. Magpapanggap akong mahina. Magpapanggap akong handa makipag-areglo. Nagbihis ako ng simple. Kinuha ang aking mga gamit at bumalik sa mansyon. Alam kong mapanganib, pero kailangan kong ma-access ang computer ni Marco o ang safe ni Doña Corazon. Pagdating ko sa gate, hinarang ako ng guard. Ngunit nang makita nila ako, tila nagdalawang isip sila. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Marco nang bumukas ang pinto. Nakatayo siya sa sala, hawak ang isang baso ng whiskey, parang hindi inaasahan ng aking pagbabalik. Ano ang ginagawa mo rito? Bulyaw niya, bagaman may halong kaba sa kanyang boses. Naglakad ako ng dahan-dahan, ang aking mga mata ay nakatuon sa sahig. Pilit na ginagaya ang dati kong Katrina, ang asawang laging nakayuko at takot. Marco? Nag-iisip ako, siguro mali ako. Patawarin mo ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Ayaw ko nang magkakaso. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko na lang ayusin natin to ng tahimik.
Gusto ko lang makuha ang gamit ko at pirmahan ang kung anong gusto ninyong pirmahan para makaalis na ako ng malinis. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Marco. Akala niya ay nakuha niya ako. Akala niya ay natakot ako sa banta nila. Mabuti naman kung ganun. Mas makakabuti sa'yo yan, Katrina. Huwag kang maging tanga. Pumasok ako sa loob at sa bawat hakbang ko, hinahanap ng mga mata ko ang bawat sulok. Habang abala si Marco sa pagtawag sa kanyang ina para sabihing napaamo na niya ako, dahan-dahan akong lumapit sa desk niya. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nasa akin ang pagkakataon. Katrina, saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Corazon mula sa tuktok ng hagdan. Ma, sabi ko, pilit na pinatatag ang boses. Gusto ko lang pong humingi ng tawad. Alam kong marami akong pagkukulang. Habang abala sila sa pagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa harap ko, ang pangungutya, ang pag-insulto sa aking pagkatao, dahan-dahan kong inilabas ang maliit na USB flash drive na itinago ko sa aking palad. Nang sandaling lumingon si Doña Corazon para utusan ng katulong, mabilis kong isinaksak ang drive sa likod ng computer ni Marco. Loading, copying files. Ano bang ginagawa mo riyan? Tanong ni Marco papalapit sa akin. Naghahanap lang ng charger ng phone ko, Marco. Hindi ba pwedeng maging maayos ang paghihiwalay natin? Tanong ko habang pinipindot ang eject sa screen. Bilisan mo. I have kitang makita rito ng matagal. Sabi niya sabay talikod para kumuha ng sigarilyo. Nang marinig ko ang beep ng system na nagsasabing ligtas na tanggalin ang drive, kinuha ko ito ng mabilis at itinago sa ilalim ng aking suot na rilo. Nagawa ko. Hawak ko na ang listahan ng lahat ng bank accounts at ang tunay na pinagmulan ng perang ginamit nila. Ngayon, hindi na ako ang biktima. Ngayon, hawak ko na ang tali na magsasakal sa kanila. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang tawa ni Doña Corazon. Hindi niya alam, ang tinatawanan niya ngayon ang siyang magiging mitsa ng kanilang pagkawasak bukas. Pagkalabas ko ng mansyon, halos hindi ako makahinga. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila isang pagtakas mula sa isang kulungan na matagal kong tinawag na tahanan. Nang makasakay ako sa taxi, nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang maliit na USB drive. Ito ang susi. Ito ang katotohanan. Diretso akong nagtungo sa opisina ni Ate Reyes. Pagkapasok ko pa lang, sinalubong na ako ng pag-aalala ng matanda. Katrina, mapanganib ang ginawa mo. Paano kung nahuli ka nila? Wala silang mahuhuli, attorney. Sagot ko habang inilalapag ang USB sa mesa. Masyado silang bilib sa sarili nila. Akala nila, ako pa rin ang Katrina na magpapakatanga para sa kanila. Ikinabit ni Ate Reyes ang USB sa kanyang laptop. Ilang saglit pa, bumungad sa screen ang mga file, mga bank statements, mga pekeng kontrata, at higit sa lahat, ang mga email correspondence sa pagitan ni Don Ernesto at ng mga taong sangkot sa illegal financial schemes. Diyos ko! Bulong ni Ate Reyes habang binabasa ang mga nilalaman. Hindi lang pala ito pagtatago ng utang. Sinasangkot nila ang pangalan mo sa money laundering at fraud na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Doon ko napagtanto ang kabuuan ng kanilang plano. Hindi lang nila ako gustong paalisin, gusto nila akong maging scapegoat. Kapag pumutok ang kaso, ako ang magiging muka ng krimen, habang sila ay nakatago sa likod ng kanilang peking reputasyon. Kailangan nating ilabas ito sa tamang autoridad. Why ka ng abogado? Hindi pa, pigil ko. Kung ibibigay natin ito ngayon, makakapaghanda sila. Gagawin nilang fake news ito o babayaran nila ang mga tao sa bangko. Kailangan nating gawing publiko ang impormasyong ito sa paraang hindi lida matatakasan. Isang plano ang unti-unting nabuo sa aking isipan. Ang mga social media groups sa aming barangay, ang mga lokal na pahayagan, at ang mga online forums kung saan aktibo ang mga negosyante sa aming bayan.
Ang bawat impormasyon ay ibabahagi natin ng paisa-isa. Isag slow burn na magpapaguho sa kanilang danggal bago pa man sila tuluyang makulong. Habang nagtatrabaho kami ni Ate Reyes sa pag-oorganisa ng mga dokumento, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng may kaba. Katrina? Boses ni Marco ito. Medyo malasing ang tono. Nasaan ka? May mga papeles na kailangang pirmahan sa bahay. Bumalik ka na. Marco? Sabi ko, ang boses ko ay kalmado at puno ng lamig. Hindi na ako babalik. Pero huwag kang mag-alala. May darating na mga dokumento sa bahay nyo. Sigurado akong magugustuhan nyo ang mababasa nyo. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Unti-unting nawawala ang pagkalasing sa kanyang boses. Basahin mo ang mga sulat mula sa bangko na matatanggap mo bukas. At Marco, salamat sa 5 taon. Nayon ko lang naintindihan ang tunay mong halaga. Pinatay ko ang tawag at hinarap si Ate Reyes. Simulan na natin ang pagpapakalat ng impormasyon. Gusto kong bukas ang buong bayan ang mag-usap tungkol sa Alpha Holdings at sa tunay na mukha ng pamilya nila. Ramdam ko ang bigat ng desisyon. Ito na ang punto na wala nang balikan. Ang bawat click ng mouse ni Ate Reyes ay parang isang martilyo na tumitibag sa pader na itinayo ko para sa aking sarili. Wala na ang takot. Ngayon, ang tanging natitira ay ang pagnanais na makita silang managot sa lahat ng kasinungalingang itinanim nila sa buhay ko. Kinabukasan, parang isang bomba ang sumabog sa aming bayan. Hindi ito sabog na may apoy, kundi sabog ng tsismis at katotohanan na kumalat sa bawat sulok ng barangay at sari-sari store. Ang mga dokumentong inilabas namin ay mabilis na nag-viral sa social media. Ang mga bank statements na nagpapatunay sa mga peking transaksyon ng Alpha Holdings. Maaga pa lang. Sunod-sunod na ang tawag at text na natatanggap ko mula sa mga dating kaibigan at kapitbahay. Ang mansyon ng mga Sandoval ay hindi na mapayapa. Nakita ko sa mga litratong ipinadala sa akin ng isang impormante na puno na ng mga nakaparadang sasakyan sa harap ng kanilang bahay, mga kliyente at investors na naghahanap ng paliwanag. Nasa opisina ako ni Ate Reyes nang makita ko ang live feed ng balita. Si Don Ernesto, ang biyenan kong dati, ilaging nakataas ang no, ay nakuhanan ng video na tinataboy ang mga reporter. Namumutla siya. Halatang hindi handa sa biglaang pagsalakay ng katotohanan. Katrina, tingnan mo ito! Tawag ni Ate Reyes. Itinuturo ang laptop. Isang post sa Facebook ang nag-viral. Ang tunay na mukha ng Sandoval family, ang mga taong nagpapakitang gilas sa kayamanan, ngunit baon pala sa utang at pandaraya. Libo-libong shares at comments ang gumabaha. Ang bawat komento ay parang sampal sa mukha ng pamilyang dati ay kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Maya-maya pa, tumunog ang telepo. Noko, si Marco. Hindi ko sinagot. Pagkalipas ng ilang segundo, tinawagan na naman ako. Paulit-ulit. Sa panslimang tawag, sinagot ko ito. Katrina! Anong ginawa mo? Bakit mo inilabas ang mga papeles na yan? Sigaw niya. Halos mabingi ako sa galit sa boses niya. Singira mo ang pangalan namin. Lahat ng tao tinatawagan kami. Nasaan ka? Marco, sagot ko, mahinahon pa rin. Hindi ko sinira ang pangalan nyo. Ang katotohanan ang sumira sa inyo. Akala nyo ba ay habang buhay nyo akong magagamit na dummy sa mga kalokohan nyo? Akala nyo ba ay wala akong alam? Ipapakulong kita. Ninakaw mo ang mga dokumentong yan. Banta niya. Subukan mo. Hamon ko. At ipakita mo sa mga pulis kung paano naging milyonaryo ang isang kumpanyang wala namang operasyon. Sigurado akong mas matutuwa sila sa mga dokumentong hawak ko kaysa sa mga banta mo. Pinutoy ko ang tawag at hinarap si Ate Reyes. Attorney, kailangan nating puntahan ang bahay ngayon.
Bakit? Delikado roon, Katrina. Baka manakit sila. Kailangan kong makuha ang personal kong gamit at ang mga natitirang dokumento na nakatago sa vault. Ngayon ang panahon na nakatuon ang atensyon nila sa labas. Ito ang pagkakataon para tapusin ang lahat ng relasyon ko sa kanila ng harapan. Habang papunta kami sa mansyon, nakita ko ang tensyon sa kalsada. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanila. Ngayon ay nakatingin ng may pagkutya. Pagdating namin sa harap ng mansyon, bumaba ako ng sasakyan ng may buong tapang. Pagbukas ng pinto, sasalubungin ako ng galit ng mag-asawang Don Ernesto at Doña Corazon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako ang Katrina na yumuyuko. Ako ang Katrina na may hawak ng hustisya. Wala kayong karapatang pumasok rito, sigaw ni Doña Corazon. Hawak ang isang plorera na handa niyang ibato. Dito ako nakatira sa loob ng 5 taon, Doña Corazon. Sagot ko ng diretso sa kanyang mga mata. At ngayon nandito ako para bawiin ang buhay na ninakaw niyo sa akin. Naramdaman ko ang takot nila. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, na yon ay isa na lang selda na unti-unting sumisikip sa kanila. Ramdam ko ang pang-inginig ng bawat tingding ng mansyon sa tindi ng tensyon. Sa gitna ng sala, si Don Ernesto ay hindi na ang mapagmataas na patriarka. Siya ay isang matandang lalaking pilit na kumakapit sa kanyang huling hibla ng danggal, habang si Marco naman ay panay ang lakad ng pabalik-balik. Mukhang hindi alam kung susuko ba o lalaban. Katrina, lumabas ka na rito bago pa kami tumalag ng pulis. Bulyaw ni Marco, bagaman halatang nanginginig ang kanyang boses. Tumawag kayo, sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit matalas gaya ng isang talim. Sa katunayan, kasama ko si Ate Reyes sa labas. At sigurado akong gustong-gusto ng mga awtoridad na malaman kung bakit ang bahay na ito ay nakapangalan sa isang shell company na kasalukuyang iniimbestigahan ng NBA. Natigilan si Doña Corazon. Binitawan niya ang plorerang hawak niya. Nabasag ito sa sahig, isang maingay na tuldok sa gitna ng aming pagtatalo. Ang tunog ng pagkabasag ay parang hudyat na wala na silang panlaban. Anong gusto mo, Katrina? Tanong ni Don Ernesto. Ang boses ay paos at puno ng pagkatalo. Pera? Ibibigay namin basta ilabas mo ang mga dokumentong yon. Napatawa ako ng mapakla. Pera? Akala niyo ba lahat nabibili ng pera? Ang 5 taon ko, ang pagkatao ko, ang dignidad ng yurakan niyo. Mabibili niyo ba yon? Naglakad ako patungo sa vault na nasa likod ng isang malaking painting sa dingding. Alam ko ang code. Matagal ko itong ginamit para sa mga bayarin ng pamilya nila habang ako ang nagpapatakbo ng kanilang mga personal na account. Habang pinipindot ko ang mga numero, nakita ko sa peripheral vision ko na susubukan sana akong pigilan ni Marco. Ngunit pinigilan siya ni Ate Reyes na pumasok mula sa pinto. Click! Bumukas ang vault. Sa loob, hindi lang pera ang nandoon. Naroon ang mga orihinal na titulo ng mga lupang ninakaw nila sa mga kamag-anak nila, pati na ang mga resibo ng mga bribes na ibinigay nila sa ilang opisyal. Ito ang hinahanap nyo, di ba? Kinuha ko ang isang makapal na folder. Ito ang magpapatunay na ang mansyon na ito ay hindi sa inyo. Ito ay pag-aari ng mga taong ninakawan nyo. Katrina, pakiusap! Si Doña Corazon naman ang lumapit, pilit na humahawak sa aking braso. Pamilya tayo. Maaari nating ayusin ito. Huwag mong sirain ang kinabukasan ni Marco. Tinabig ko ang kanyang kamay. Pamilya? Pamilya ba ang itinuring na basahan ng asawa? Pamilya ba ang ginawang dummy para sa mga ilegal na transaksyon? Hindi kayo pamilya. Kayo ay mga magnanakaw na nagkukubli sa likod ng apelido. Humarap ako kay Marco. Marco, tapos na tayo. Ang annulment papers ay padating na. At ang bahay na ito. Ipinagbigay alam ko na sa bangko ang mga irregularidad.
Sa susunod na araw, sila na ang kakatok sa pintong ito, hindi ako. Pagtalikod ko, naramdaman ko ang pagguho ng kanilang mundo. Walang sigawan, walang pisikal na away. Ang pinakamabisang ganti ay ang makita silang mawalan ng lahat ng bagay na kanilang pinahalagahan. Ang pera, ang bahay, at ang kapangyarihan. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng hangin ng kalayaan. Hawak ko ang mga dokumento, ngunit mas mahalaga, hawak ko na ang sarili ko. Hindi ako lumingon. Alam kong sa loob ng bahay na yon, nagsisimula na ang impyerno para sa kanila. Katrina, anong susunod na gagawin natin? Tanong ni Ate Reyes. Uuwi tayo, sagot ko, at magpapahinga. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, wala na akong utang na loob na kailangang bayaran sa kahit sino. Pagkalipas ng ilang araw, ang mansyon ng mga Sandoval na dating simbolo ng karangyaan ay tila naging isang libingan. Ang mga ilaw ay laging nakapatay at ang mga mamahaling sasakyan sa garahe ay isa-isang kinukuha ng mga repo man ng bangko. Wala na ang mga bisita, wala na ang mga nagpapanggap na kaibigan. Ang natira na lang ay ang pamilyang Sandoval na nagtuturuan kung sino ang may kasalanan sa kanilang pagbagsak. Nasa loob ako ng aking bagong apartment. Isang simpleng lugar, ngunit tahimik. Doon, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Marco. Ang boses niya ay hindi na mapagmataas. Ito ay basag, puno ng desperation. Katrina, nasaan ka? Kailangan kitang makausap. Pakiusap, bawiin mo ang reklamo. Wala na kami. Kinuha na ng bangko ang mga sasakyan. Pati ang mga credit card namin block na lahat. Pinakinggan ko lang siya ng tahimik. Hindi ako nakaramdam ng awa. Ang tanging naalala ko ay ang mga gabing umiiyak ako sa isang tabi habang pinagkakaitan nila ng karapatang magkaroon ng sariling buhay. Wala nang mababawi, Marco. Ang batas ay hindi parang laro na pwede nating ipos. Sagot ko ng mahinahon. Nagugutom kami, Katrina. Si Mama hindi makabili ng gamot. Wala kaming matuluyan. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Tanong ko. Nung pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan, naisip niyo ba kung nasaan ako matutulog? Naisip niyo ba kung paano ko kakayanin ang sakit ng katawan ko? Hindi, di ba? Dahil ang mahalaga sa inyo ay ang inyong mga sarili. Biglang lumakas ang boses niya, pabalik sa dating pagiging mapang-abuso. Hayop ka! Inahas mo kami. Saan mo itinago ang natitirang pera? Wala akong itinago. Ang lahat ng perang yon ay ginamit nyo sa inyong mga illegal na gawain. Hanapin nyo ang mga kaibigan ninyo sa Alpha Holdings. Siguradong sila ang may hawak ng bawat sentimong ninakaw nyo. Pinutol ko ang tawag at hinarap ang laptop. May dumating na email mula kay Ate Reyes. Ang mga ebidensya na ibinigay namin ay tinanggap na ng korte. May inisyu na ring hold departure order laban sa kanila. Hindi na sila makakatakas. Maya-maya, may narinig akong kumakatok sa pintuan ng aking apartment. Nang silipin ko, nakita ko si Doña Corazon. Hindi na siya ang babaeng laging nakapabango at naka-designer clothes. Gusot ang kanyang damit at halatang ilang araw na siyang walang maayos na tulog. Katrina? Ang tawag niya, halos magmakaawa. Anak, pakiusap. Ibalik mo ang titulo ng maliit na lote sa probinsya. Yun na lang ang natitira sa amin. Yun na lang ang pag-asa naming mabuhay. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang titulong tinutukoy niya ay ang lupang ninakaw nila sa mga magsasaka noong nakaraang taon. Doña Corazon, ang lupang iyon ay hindi sa inyo. Ibinigay ko na yon sa mga tunay na may-ari. Wala na sa akin ang kapangyarihang ibalik yon. Wala kang puso! Sigaw niya. Ang maskara ng pagmamakaawa ay muling napalitan ng put. Tama ka! Sagot ko habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Ang pusong ibinigay ko sa inyo ay pinatay nyo na. Huwag nyo na akong babalikan.
pagkasara ng pinto, naupo ako sa sahig at huminga ng malalim. Narinig ko ang paghampas niya sa pinto at ang pagsumpa niya, ngunit bawat hampas ay parang nagpapagaan sa aking nararamdaman. Ang bawat "wala kang puso" na sinabi niya ay katibayan na hindi na nila ako kayang kontrolin. Ang pamilyang Sandoval ay hindi na mga leyon na naghahari-harian. Sila na lang ay mga asong nawala ng kanlong, naghahanap ng sisihin sa sarili nilang kawalan ng danggal. At ako? Ako ay malaya na. Ang mansyon ng mga Sandoval ay wala ng ningning. Sa loob, ang hangin ay mabigat, puno ng alikabok at mga gamit na isa-isang nilalabas ng mga sheriff. Ngunit ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkakawatak-watak ng pamilyang dati ay laging nagkakaisa sa kasamaan. Si Marco, na noon ay laging nakadepende sa kanyang mga magulang, ay nagsisimula ng mawala ng bait. Sa gitna ng sala, habang nag-iimpak ng huling gamit, bigla siyang humagalpak ng tawa. "Ma, Pa, alam niyo ba kung bakit tayo nandito?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Marco, tumigil ka na!" Sigaw ni Doña Corazon. "Kailangan nating makahanap ng paraan para makaalis sa lungsod na ito." Makaalis? Gamit ang alin? Ang pera niyo na ginamit niyo sa sugal? O ang perang nilustay niyo para sa mga bribes na hindi naman gumana? Lumapit si Marco sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. "Alam niyo ba, Pa? Alam ko kung nasaan ang nakatagong offshore account niyo." Napahinto si Don Ernesto. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng otoridad ay biglang nagbago. "Anong sinasabi mo?" "Ang pera sa Cayman Islands. Inilipat ko na sa pangalan ko nung 1 linggo pa." Pag-amin ni Marco. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Kaya ko kayo pinatulan noon, kaya ko kayo hinayaang sakpan si Katrina dahil kailangan ko kayong maging abala habang ginagawa ko ang paglilipat na ito. Wala na kayong silbi sa akin." Napatulala ang mag-asawa. Ang kanilang sariling anak, ang taong pinalaki nilang maging mapanira, ay sila mismo ang sumira sa kanilang huling pag-asa. "Hayop ka! Anak kita!" sigaw ni Don Ernesto. Mang susugod, ngunit hinang-hina na siya sa katandaan at stress. "Anak niyo ako, pero tinuruan niyo akong magnakaw. Huwag kayong magtaka kung ang natutunan ko sa inyo ay ginamit ko laban sa inyo." Sagot ni Marco habang kinukuha ang kanyang bag at naglalakad patungo sa pinto. Sa kabilang banda, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang investigator na nakatalaga sa kaso nila. "Katrina, may bagong development. Nakatanggap kami ng tip. Mukhang may nagbabalak na tumakas patungong ibang bansa gamit ang perang ninakaw mula sa shell company. Si Marco Sandoval." "Alam ko na mangyayari yan," sagot ko habang nakatingin sa labas ng aking bintana. "Paano ka nakakasiguro?" "Dahil kilala ko siya. Ang pagiging makasarili niya ang pinakamalakas niyang katangian. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nauubos ang lahat, kahit ang sarili niyang pamilya." Ibinigay ko ang lokasyon ng safe house na alam kong pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Marco. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa kanya. Pinapanood ko lang silang maglamayan sa sarili nilang kasalanan. Habang pinapanood ko ang mga pangyayari, naramdaman ko ang isang matinding katotohanan. Ang katarungan ay hindi laging dumadating sa paraang gusto natin. Minsan, ang hustisya ay ang hayaan ng mga masasamang tao na sirain ang isa't isa. Ang pamilyang Sandoval ay hindi na kailangan ng ibang kaaway. Sila mismo ang naging berdugo ng bawat isa. Maya-maya, nakita ko sa balita Marco Sandoval inaresto sa paliparan dahil sa tangkang pagtakas bitbit ang bilyong pisong pera ng korporasyon. Napapikit ako. Tapos na ang yugto ng paghihigante. Ngayon, ang natitira na lang ay ang paglilinis ng mga sugat na iniwan nila. Pero sa unang pagkakataon,
Hindi na ako ang nagdurusa. Sila na ang humaharap sa batas na dati nilang tinatawanan. Ang araw ng pagdinig sa korte ay hindi katulad ng mga napapanood ko sa teleserye. Walang dramatikong sigawan, walang mabagal na musika. Ang lahat ay malamig, formal at nakakabingi ang katahimikan. Ang silid hukuman ay puno ng mga taong dati ay tinitingala ang pamilyang Sandoval, mga negosyanteng niloko nila at mga kakilalang iniwasan sila nung nagsimula ang eskandalo. Nakatayo ako sa witness stand. Pagtingin ko sa kabilang panig, naroon silang tatlo, si Don Ernesto, Doña Corazon at si Marco. Sila ay nakasuot ng kulay kahel na detention uniform. Wala na ang mga mamahaling rilo, wala na ang mga designer suit. Ang nakikita ko na lamang ay tatlong taong pilit na kumakapit sa anino ng kanilang nakaraan. Katrina Sandoval, tawag ko ng piskal. Maaari mo bang isalaysay ang mga pangyayari sa loob ng bahay ng mga nasasakdal? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanila. Hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng awa, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong nakaraan na nag-aksyaya ng panahon sa mga taong walang halaga. Sinimulan ko ang aking pagtestigo, detalyado, mula sa pagiging dummy sa mga account hanggang sa araw na pinalayas nila ako dahil sa natatakot silang mabunyag ang kanilang money laundering. Bawat salitang binitawan ko ay parang isang pako na ibinabaon sa kanilang kabaong. Si Marco, sa bawat detalyeng binabanggit ko, ay pilit na umiiling. Gusto niyang tumayo at sumigaw, lunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Si Doña Corazon naman ay tulala lang nakatingin sa kawalan, tila hindi matanggap na ang babaeng dati nilang inaalip, pusta ay siyang magiging susi sa kanilang pagkakulong. Nasaksihan mo ba ang paglilipat ng pondo ni Marco Sandoval sa ibang bansa? Tanong ng piskal. Opo, sagot ko. At bago pa man niya gawin yon, narinig ko ang usapan nila ng kanyang ama. Hindi ito aksidente. Ito ay samplanadong pagtatraidor sa lahat ng taong nagtiwala sa kanila. Nang matapos ang aking pagtestigo, dumating ang pagkakataon para sa cross-examination. Ang abogado ng mga Sandoval ay tumayo. Miss Katrina, inamin mo na ikaw ang nag-ayos ng mga dokumentong ito. Hindi ba't nakinabang ka rin sa pera ng kumpanya? Hindi ba't ginamit mo rin ang perang ito para sa iyong luho? Mumiti ako. Isang ngiting wala ng bahid ng duda. Lahat ng perang ginamit ko ay para sa mga bayarin ng bahay, pagkain at gamot ng pamilyang ito. Hindi ako bumili ng kahit anong luho para sa sarili ko. Maaari ninyong suriin ang lahat ng transaction history. Ang tanging luho na nakuha ko sa pamilyang ito ay ang sakit at paghihirap. Tumahimik ang buong silid. Ramdam ko ang paghinga ng mga tao sa paligid. Ang abogado ng mga Sandoval ay naupo. Wala nang masabi. Alam nilang wala na silang laban. Pagkatapos ng pagdinig, habang palabas ako ng korte, hinarang ako ni Marco. Hindi na siya ang lalaking kinatatakutan ko. Siya na lamang ay isang bilanggo na puno ng pagsisisi. Katrina, bakit? Bakit kailangan mong gawin to? Tanong niya, ang boses ay mahina at paos. Marco? Sagot ko, huminto ako at tiningnan siya sa mata. Hindi ko ito ginawa para sirain ka. Ginawa ko ito para iligtas ang sarili ko. Ang hustisya ay hindi paghihigante. Ito ay pagbabalik sa kung ano ang tama. At ngayon, tama na ang lahat. Iniwan ko siya roon sa gitna ng mga gwardiya. Habang naglalakad ako palabas ng gusali, sinalubong ako ng sikat ng araw. Ramdam ko ang init nito sa aking balat. Ang digmaan ay tapos na. Ang lahat ng kasinungalingan, ang bawat takot ay naiwan sa loob ng silid na yon. Ang natitira na lang sa akin ay ang kinabukasan. Isag kinabukasan na ako mismo ang magsusulat. Sumapit ang araw na pinakahihintay ng lahat,
ang pagbasa ng hatol ng korte. Sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang kaba na dati inagpapakaba sa akin sa tuwing haharap sa pamilya Sandoval. Nakatayo ako sa tabi ni Ate Reyes, suot ang isang simpleng puting blusa. Ang buhok ko ay nakatali ng maayos. Mukha akong malinis, tahimik, at higit sa lahat, payapa. Sa tapat namin, nakaupo ang 3 Sandoval. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko, ang kanilang mga mukha ay tila nawala na ng kulay. Si Don Ernesto ay mukhang mas matanda pa sa kanyang aktwal na edad, habang si Doña Corazon ay hindi na mapigilan ang pagluha na dati ay ginagamit lamang niya sa pagmamanipula. Si Marco naman ay nakatingin lang sa sahig. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit sa pananakit sa akin ay nakaposas na ngayon. Tumayo ang hukom. Ang tunog ng kanyang gavel ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila hudyat ng katapusan ng kanilang mapagpanggap na kaharian. Sa kasong estafa at money laundering na isinampa laban sa mga nasasakdal, panimula ng hukom sa wikang Ingles bago ipinaliwanag ang bawat detalye ng hatol sa Tagalog. Napatunayan ng korte ng walang pag-aalinlangan na nagkasala sina Ernesto Sandoval, Corazon Sandoval at Marco Sandoval. Narinig ko ang mahinang hikbi ni Doña Corazon. Lumapit siya kay Marco, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga gwardiya ng korte upang hindi makalapit. Hinatulan ng korte ang bawat isa sa inyo ng parusang pagkabilanggo na walang piyansa, pagpapatuloy ng hukom. At iniuutos din ang pagbawi sa lahat ng ari-arian kabilang ang mansyon sa Barangay San Jose upang ipambayad sa mga biktima ng inyong pandaraya. Pagkasabi ng hatol, parang may mabigat na bato na naalis sa aking dibdib. Tumingin ako kay Ate Reyes na nangumiti sa akin ng may paggalang at pagmamalaki. Nagawa natin, Katrina, mahinang bulong niya. Tapos na ang laban mo. Habang pinalalabas ang mga Sandoval mula sa silid hukuman patungo sa naghihintay na sasakyan ng sibil, dumaan si Marco sa harap ko. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may kasama ring matinding pagsisisi. Katrina, wala na kaming lahat. Bulong niya, halos hindi ko marinig. Masaya ka na ba? Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala akong nakitang takot o galit sa aking sarili. Tanging kawalan na lang ng pakialam. Hindi ito tungkol sa kasiyahan ko, Marco. Sagot ko nung mahinahon. Ito ay tungkol sa mga desisyon mo. Nung sinaktan mo ako, nung nagnakaw kayo, pinili nyo ang daang ito. Ako lang ang taong tumangging sumama sa pagbagsak nyo. Hindi na siya nakasagot. Hinila siya ng mga gwardiya palabas. Habang naglalakad sila palayo, narinig kong sigaw ni Doña Corazon sa labas ng korte, habang tinataboy sila ng mga mamamahayag. Ang kanilang hiya na pilit nilang itinago sa likod ng mamahaling kotse at mansyon ay lantad na ngayon sa buong mundo. Naiwan ako sa loob ng silid hukuman na unti-unting nababawasan ng tao. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang langit ay asul, walang ulap, at ang hangin ay sariwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko na ang aking buhay ay akin na uli. Wala na ang gabi ng takot, wala na ang bawat pasa na kailangan kong itago sa likod ng makeup. Ang karma ay hindi natulog. Dumating ito sa tamang oras, gamit ang sarili nilang mga kamay para isulat ang kanilang sariling parusa. Lumipas ang 6 na buwan mula nang basahin ang hatol ng korte laban sa pamilya Sandoval. Sa loob ng mga buwang iyon, unti-unting nanahimik ang ingay ng eskandalo sa aming bayan. Ang mansyon na dati pader ng aking pagdurusa ay tuluyan ng na-foreclose ng bangko at ibinenta sa isang developer. Wala na ang pangalang Sandoval na kinatatakutan. Naiwan na lamang ito sa mga lumang archive ng balita at sa likod ng mga rehas ng bilangguan. Ngayon,
Nakatayo ako sa loob ng aking sariling maliit na negosyo, isang bakery at cafe sa tapat ng parke ng bayan. Simple lang ang lugar, ngunit puno ng bango ng bagong luto na pandesal at kape. Ang sahig ay gawa sa kahoy, malinis, at sa dingding ay nakasabit ang mga painting na ako mismo ang gumawa sa mga gabing hindi ako makatulog noon. Ngunit ngayon, hindi natakot ang nagpapakulay sa kanila kundi ang pag-asa. Katrina, mukhang marami na namang suki ang naghihintay sa labas. Niiti ni Ate Reyes habang pumapasok sa cafe, may suot na simpleng t-shirt at dalang diaryo. Mabuti naman po, attorney, sagot ko habang inaayos ang mga tasa. Para naman hindi masayang ang pagising ko ng 4:00 ng umaga. Naupo ang matandang abogado sa isang sulok, ang paborito niyang pwesto. Alam mo, Katrina, sa dinami-rami na mga kasong hinawakan ko, ang sayo ang pinakapaborito ko. Hindi dahil sa napanalo natin ang kaso, kundi dahil nakita ko kung paano mo itinayo ang sarili mo mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging ganap na malayang babae. Numiti ako at inilapag ang kanyang kape. Salamat, attorney. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa akin noon, baka nakayuko pa rin ako sa ilalim ng hagdan ng mga Sandoval. Walang anuman, anak. Ang utang na loob ay binabayaran ng tama, ngunit ang dignidad ay ikaw mismo ang gumagawa. Nang umalis si Ate Reyes, lumabas ako sandali sa harap ng cafe para magpahangin. Tumingin ako sa malawak na kalsada. Nakita ko ang mga jeepney na nagdaraan, ang mga batang naglalakad patungo sa paaralan, at ang mga mag-asawang magkahawak kamay na naglalakad sa parke. Dati, ang bawat magandang tanawin ay nagdudulot sa akin ng ingit. Ngayon, bahagi na ako ng kagandahang yon. May dumating na sulat mula sa koreo kaninang umaga. Galing ito sa aking abogado sa annulment. Ang mga papel ay aprobado na. Legal na akong malaya. Wala na ang apelidong Sandoval na nakakabit sa aking pangalan. Ako na muli si Katrina Santos, isang babaeng may sariling desisyon, sariling pangarap at sariling buhay. Naisip ko sila Marco, Doña Corazon at Don Ernesto. Ang huling balita ko sa kanila ay nahihirapan silang mag-adjust sa loob ng kulungan. Walang nagsisilbi sa kanila, walang nag-aalaga, at walang natitirang kayamanan para bayaran ang kanilang kaginhawaan. Ngunit hindi ko na sila kinamumuhian. Ang galit ay isang uri rin ng kadena, at sa sandaling pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa kanila ng matagal, pinutol ko na ang huling taling nag-uugnay sa amin. Ang tunay na happy ending ay hindi ang paghihiganti. Ito ay ang kakayahang maglakad palayo ng walang bitbit na pait, ang matulog sa gabi ng walang takot sa bukas, at ang gumising sa umaga na alam mong ang bawat segundong lilipas ay sayo at sayo lamang. Huminga ako ng malalim, pinuno ang aking baga ng sariwang hangin ng bagong simula. Pumasok ako uli sa cafe para tanggapin ang aking unang customer ng araw na ito. Ako si Katrina, at sa wakas, ako ay malaya na.